Tara, samahan niyo ako. So, anyway guys, pupunta tayo ngayon ng Cebu. Pupunta ng Camiguin. Kaya sa likod ko. Tara, samahan niyo ako. Dito po si Vision Lee. Let's go. Uncheck price is 512 ng umaga and medyo maliwanag ka sa labas. May madadaanan tayong series of clouds. So guys, we're almost near landing na sa Cebu, past 5. Liwanag na. Guys, final approach na tayo. Dito na tayo kakunta. Pagtandain na. One more flight to go before Camiguin. Morning guys! Okay. Good morning, welcome to Cebu. So yun. Nauna tayong bumaba dito sa pinakalikos. Yan yung aeroplanos na natin dito kaputkan Cebu. Thank you Philippine Airlines for bringing us here in Cebu. 11 yung next flight natin. Try natin pumunta ng downtown Cebu kung kakayanin, pero dapat 10 o'clock nasa airport na tayo. Time check is 6 a.m. So tanong natin kung sarado na yung mga ibang area dito in preparation for tomorrow friends. Subukan pa rin natin. So for the best. So guys, from airplane diretso tayo dito sa connecting passenger. So na-present natin yung boarding cards. Let's go. Kasi pwede daw bukas pa close yung mga roads. Sige, hanapin natin yung exit. Ito na ba? Exit na to. Taxi stand muna tayo. Or try natin din mag-grab. Whichever is faster. Para mahabol natin yung 11 o'clock flight natin. So time check, 6 a.m. Pag mag-rent ka daw ng taxi papuntang
downtown, 700 premium tax service. Pero tanungin natin dito yung taxi kung magkano. So, temperature check. It's 27, so mainit na dito sa labas. Kaya magtatagal na tayo ng jacket mamaya. Pero tanong natin din yung Grab kung magkano hanggang downtown. Compare natin yung prices, guys. Tanong lang, simula dito papuntang Santo Niño, magkano bayad? 391, sir. 391. Sige, thank you. 391 or 400 pesos. Ang galing dito pag Grab papuntang Santo Niño de Cebu. Try din naman natin ang old reliable taxi. Note guys mas maganda mag-taxi dito sa province compare sa Manila kasi po medyo mas credible ang mga taxi driver dito. For a time, way back 2007 ata nung nag-stay ako dito sa Cebu, sinusuklian nila to the peso mismo. Kaya mas okay. Ito na. No po. Thank you. Dito na lang. So, ito yung taxi ride natin. Flag rate is 50 pesos. Doon tayo. Lagay ko lang bag dito. Bye. Good morning. Santo Niño. Simbahan. Santo Niño simbahan. Mga ilang minutes hanggang Santo Niño de Cebu. Dalang dito? Oo. Wala traffic. 50 to 35. Okay. So, pagbabalik pala ako dito halos isang oras lang, no? Okay, kaya. Okay guys, nandito na tayo sa Santo Niño de Cebu. Hingin muna tayo ng blessing kay Santo Niño de Cebu. Daanan natin muna si Magellan's Cross. Good morning po. Thank you po. So, remove your hat, guys. Magpapasok dito sa church. Pasok muna tayo sa Basilica de Santo Niño. Santo Niño, ora pro nobis. So guys, nakaingin na tayo ng blessing kay Santo Niño de Cebu. Medyo solemn kaya hindi natin nakunan. Pero akyat tayo dito sa may convent ng Santo Niño. Ito yung facade ng Santo Niño, ng Basilica de Santo Niño. Ang dami nilang sacramentals dito, guys. These are sacramentals na yung iba gamit ng santo. Yung iba po are body parts. Start na lang. Sorry. Sumas. Si. Easy. Sus. Ano yung nasungkatid dyan? So, hindi tayo makakatagal guys kasi may mas nagaganapin. So, bawal maingay. Danan din natin mamaya yung Magellan's Cross. Nandito sa labas yung Magellan's Cross. Daanan muna natin. Ito guys, nasa loob tayo ngayon ng
Magellan's Cross enclosure kung saan itong pinaniniwala ang first cross kung saan yung cross na tinayo ni Magellan. Pero sa ibang historical books, nandun daw yun sa somewhere in Samar. Hindi pa natin yun napuntahan. Try nating i-research yun kung saan ba talaga, then try natin puntahan guys. Pero for now, ito yung established na Magellan's Cross na unang bitbit ni Magellan papunta dito sa Philippines. Okay guys, that's it. So, guys, galing na tayo dito sa Santo Niño, Basilica de Santo Niño de Cebu. At ito yung in-house ng Magellan's Cross. Sa tapat ko lang or sa harap ko lang is yung Fort San Pedro, kung saan yung stronghold dati ng mga Spanish dito sa Cebu. So, vamos para bilista Fort San Pedro. So yun, sa harap lang nito guys yung Fort San Pedro. Lahad-lahad lang ng konti. Then after nito, ng Fort San Pedro, balik tayo ng airport para tuloy yung flight natin papuntang Camiguin. Next stop, Cebu. So okay guys, nandito na tayo sa Plaza Independencia. Sa harap ko naman kung ang San Pedro. Tingnan natin kung bukas na para makapasok tayo. Mukhang may event dito kagabi or baka yung event mamaya sa Cebu Marathon sa Ironman. Bukas kasi Ironman sila kaya busy ang Cebu, pero doon lang sila sa Mandawi at saka Mactan. Hindi ata abot dito sa Cebu City. Sarado pang Fort San Pedro. Hindi tayo makakapasok guys. Pero anyway, yan po yung facade ng Fort San Pedro. So the usual promise, balik tayo dito pag may time. Time check, it's 7:30 in the morning. Our next flight is at 11. So we should be in the airport for other check-in purposes. So eto, Fort San Pedro. El Fuerte de San Pedro. Santo Niño. Tanong natin kung anong oras magbubukas yung Fort San Pedro. Kasi dapat by 8, pabalik na tayo ng airport. Anong oras magbubukas yung... Alas 8 po sir. Alas 8. Okay, thank you. Alas 8, malilate tayo sa next flight. Back to the airport. 8 o'clock pa pala magbubukas ang fort. Bigat ng bag ko. Sana pala iniwan ko na sa airport. So, punta tayo sa labas. Airport. Hanap po tayo ulit ng taxi. Anyway guys, nung nag-taxi pala ako, I paid 266 pesos. The usual, sinuklian ako to the last peso. Ganyan dito sa Cebu. Compare sa Manila, pagdating mo ng lugar, pagdating ng ng station mo kung saan ka bababa, ihirit pa yung mga taxi driver na keso ma-traffic, keso mababa ang kita nila, daming drama. Dito wala. Pagbaba mo sa mga friendly taxi, kung anong charge nila, yun yung sisingilin nila. So ikaw na mismo magsasabi na keep the change or kunin mo yung change mo. Walang automatic na pagpaparinig sila na talagang susuklihan ka nila. So anyway guys, back to the airport. Sarado pa ang Fort San Pedro. 8 o'clock pa magbubukas. Subukan nating balikan to pagbalik natin from Guimaras kung kakayanin. Alright guys? Okay. Muchas gracias, El Fuerte de San Pedro. Napakataas na bakod nila noong panahon. Compare naman sa mga Bolo at saka Pana. Yan yung fort nila, fortification. Alright. Back to the airport. Mactan Cebu International Airport. Mag-hail na tayo ng taxi ulit. Yun, nagkita kami ni Bay. Yes. Puntaan niya ako. Airport, bye. Airport.
Domestic ra. So, okay guys, time check, 9:30. Punta tayong check-in counter dito sa Cebu Pacific. So ayun, preparing lang may digital ticket, 90% dito sa guard. Let's go. Guys, after natin dumaan sa security, bawal lang ang video. Papasok na tayo dito sa boarding gate. Gate 25 Alpha. Bali, bus na naman daw. Swerte natin ngayon sa bus. Shuttle bus. Saan ba yung papuntang 25A? 25 gate 25A. Ayun. 25 Alpha. Bale, charge muna tayo kasi paubos ng battery ko. Alright, see you. So guys, 10 o'clock pa lang ngayon. Ikot-ikot muna tayo dito sa domestic terminal ng Cebu. Madaming shop. Baka may mura or may sale silang paninda. Tingnan natin. Lolo Pinoy, Lechon Cebu. May food court sila dito guys. No, Lolo Pinoy. Uy, the famous Lechon Cebu. So merong spa. Mukhang mas okay doon. So balikan natin mamaya bukas pag natin for the next flight. So far, marami silang District La Fiesta or pasalubong. The all-time favorite Jollibee. The Brew House. So magpakalasing muna bago mag-board ng plane. So guys, boarding na tayo to Camiguin. Let's go. Bali, bus ride lang. Okay guys. Ito, sasakyan natin. Cebu Pacific to Camiguin. So bali yung next pass dumating na. Dalawang pass yung sakay ngayon ng Cebgo. Maraming taga Espanya. Bali, time check, it's 11:15. Parker's 11:45. So, medyo tahaling tapat. Mainit ngayon, guys. Once again, your seat toppers are located on. Good weather pa dito, pero yung sabi sa Camiguin, panakan-nakang pagulan or slight thunderstorm, sana hindi. Alright, Camiguin it is. So, the perks of no check-in, lalarga na. Food spray at saka yung soda. Dito naman na White Island at saka Arden Hot Spring. Hi guys, this is Dibongdi and welcome to Camiguin Island. Ikutin natin ang isla na composed ng 7 volcanoes. Tara, samahan niyo ako. So dito kami ngayon naka-check-in sa Bintana sa Paraiso Boutique Hotel. So ito yung view. Ang harap natin is Bohol, then Cebu. Sa likod natin yung Mindanao. Tara, punta natin yung ating room.
Dito sa wait. Papunta na tayo guys sa Mantigui Island. Mabilis tayo, alright. Whoops. Whoops. Guys, kung naririnig niyo ako, nandito na tayo sa isla ng Mandigui. Mandigui Island. Dito sa kalagitnaan ng dagat na malapit sa Camiguin. Wow, may pawikan guys. Ayun. Nandito lang sa isla. Okay guys. Pabuenas dito sa Mandigui Island, si Pawikan. So ayun guys, nandito tayo sa isla ng Mandigui. Daming bit-bit kasi magsuswimming. Subukan natin ma-enjoy yung isla for 2 hours. Then balik tayo sa main. Ito na, I love Mantigui. Sa gilid naman yung mga bangka. So since last kaming dumating dito sa isla, nandun yung sinasakyan namin sa last din. So kung gusto na namin umuwi, pupunta lang dun sa unang pila. Papunta sa main island ni Camiguin. Pino din ang sand niya guys. Ang sarap sa paa. Doon nakachinelas, pero ramdam mo na pinong-pino yung sand. Marami pa sila ditong nakatambay. Ano to? Do not stand by in this area. Okay, bakit daw kaya? They don't. Alright guys. Good afternoon, sir. Good afternoon. Mantigui Island. Salamat po. Dami rin mga nakatambay dito. May mga tables, chairs. Siyempre, nakakahingal maglakad, no? Sa sand. So guys, nandito tayo ngayon sa I love Mantigui sign dito sa isla ng Mantigui. Tapos sa harap ko ngayon ang nasabi nga sa atin ni Chito, merong 7 bulkan. Yung isa ay last nang pumutok noong 1950s pa. Yan, yun yung isla ng Camiguin. View from Mantigui Island. Balik tayo dyan mamaya, pero ano muna tayo dito? Swimming muna. Marami pa rin tao. It's 3 o'clock. Then hanggang 4 yung tao dito. Then sasarado na nila yung isla. Napaka linis nung isla kasi yung binitbit naming food, kailangan naming ibalik sa main island at dun itapon. Wala ditong garbage can or trash na pwedeng tapunan ng mga basura na galing sa kabilang isla. Kaya malinis pa din. May mga pakunti-kunting na hulog na dumi. Baka lilinisin tumamaya ng mga nagbabantay galing DNR. Try nating ikutin to ng buo. Yung buong isla. Ito yung gitna ng Mantigui. Kunin ko muna yung chinelas dun guys. Kasi para mabilis yung lakad natin. Para maikot natin yung buong isla. Then may pasokan din sa loob. May nagtitinda din dun ng tubig. Yun. Dito kami nakaposisyon sa harap ng dagat. Dito yung swimmingan lang nila. Saka malapit sa mga nagbabantay dito sa isla. Usap ko si mamang pulis. 10 minutes daw, pwedeng maikot ang buong isla. Then after 10 minutes, swimming tayo. Tara guys! Itong ngayon sa harap ko yung Surigao ata to, Mindanao na ata to eh. Ayun, yung isla na yan. Kasi ito yung Camiguin, yung isla na yun. Hindi ko alam kung Surigao o Bohol. Tapos nandun yung Cebu. May mga kordon naman dito sa dagat. So yung mga visitor, pwedeng mag-swimming hanggang doon. Napakalinis ng dagat pa. Yun no? Hindi ko alam kung pwedeng pumasok pa dyan sa loob. May mga space naman. Mukhang may bahay doon sa kabila or ano lang.
Oo, may dive siya pa pala. May mga structures dito guys. Ito siguro yung ginawa nilang daungan ng bangka. Semento. Hindi naman to yung sunken cemetery. Pupunta tayo dun bukas. Pero try nating mag-dive. Ay, sarap ng tubig. Ang sarap ng tubig. Tara, ikutin pa natin to dito. Wala. May tower dito. Tayo dito dadaan guys. Dami pa nilang ginagawang mga kubo-kubo dito na pahingahan ng mga tourist. Good job LGU. Tapos teka nga pala guys. Nung nagbayad kami doon ng entrance doon sa Camiguin papunta dito sa Mantique. Mantique. Pagdating dito binigyan kami ng resibo. Good job yan, good job. May resibo. Para talaga walang dayaan. Yun yung dapat, di ba? Kaya sa LGU dito, sa namamahala ng isla nito, good job kayo guys, good job. So yun, sa harap ko na nakikita ko na yung kabilang side ng isla ng Camiguin. Pag straight natin to sa kabila, makikita na natin yung pinagsimulan natin. Then doon na sa may sign ng I Love Mantique. It's a good walk. After namin kumain dito sa isla, naglakad-lakad muna. Sa gitna, meron namang palang tower. Ayun yung tower ng... Hindi ko lang na-check kung may signal yung phone dahil dyan. Sa gitna ng Mantique Island, may tower. Pero wag na nating sungin. Baka mamaya may mga mapakan tayong ahas o kung anong hayop na nandyan. Dito na tayo by the shore. Ang ganda ng view. Okay, nandito na yung mga bulkan ng Camiguin. Ayun. Puno lang ng clouds. Nakita ko na yung barrel kung saan tayo dumaong. Doon natin nakita si turtle kanina. Ayun, may nagsuswimming, may nag-snorkel para makita si turtle. Doong part siya namamalagi. Alright. Tayo dito dadaan. Challenge to guys. Tayo dito dadaan. Tulusong tayo. Pwede. Lusong. Uy. Pansin ko lang guys. Same sila ng lumot. Halos same sila ng lumot sa Boracay. Kaya siguro ganito din kapino yung nila, lupa nila. Almost the same. Yung yung lumot season sa Boracay. Kung hindi ako nagkakamali Kasi halos, if not, kasing pino niya yung Boracay guys. Marami ring mga corals napunta dito sa shore. Pero overall, pino yung lupa. Dito, tingnan nyo. Ayan pinong-pino. Ditong part lang, maraming corals na wash ashore. Wash ashore? I'm sure may pumunta dyan. Mukhang may daanan papasok. Next time na tayo mag-adventure kung ano man nandun. So, ito na yung isla ng Guimaras. Hindi ko alam yung umuusok na yan kung sa kabila. Kung ano ba yan. May mga umuusok-usok sa mga bundok na yan. Hindi ko alam kung geothermal yan or may nagkakaingin or nagsusunog lang. Yan sa kabilang isla. Kasi may mga hot spring pa dyan Ito ata yung sinakyan natin kanina.
Nag-aantay lang ng pasaherong papunta doon. Ito na. Yung mga ibang aalis na. Malapit na nating maikot yung isla, guys. Backstory lang kung bakit medyo pagod na pagod tayo, guys. Galing tayong Toronto kahapon. Then, natulog lang ng one day sa Manila, then early morning flight to Cebu. Then, from Cebu to Camiguin. So, that's it. Kaya tayo pagod. Wala mo ng jet lag for today's video from Toronto para matapos natin tong Mantigue Island. Then, bukas, ikutin naman natin si Camiguin kung anong meron siya. Marami tayong mapupuntahan doon. Ito na yung sign na pinagsimulan na natin. O yun, makakapag-swimming din ngayon. Alright. Anyway guys, takbo na tayo para makaligo. Kasi it's almost 3:30. Then by that time, 30 minutes lang yung swimming. Then balik na sa main island. Tara! So I can give you one more chance. You're only living in your damn head. Yes. Without you by my side, I can't survive. So yun guys, uwi na tayo. Balik tayo sa Camiguin. It's 3:45. Umaalis na dito yung paalam Mantigue Island. Salamat. Alright, alisan na guys yung mga tao. Okay guys, we're here. Medyo hindi na tayo aabot doon kasi low tide. Mababa ang low tide, sabi nga. So low tide guys, dito tayo dadaan ngayon sa pinakamalapit na station. Uy! Thank you. So, dito tayo ngayon sa Casa by Van Dyck ba to? Vijan Dyck. Bumili lang ng pastel. Nandito daw galing kay Camiguin. Alright guys. Okay, hi guys. Di pa natin nagawang umikot-ikot dito sa hotel. Dito kami ngayon naka-check-in sa Bintana sa Paraiso Hotel. May dalawa to, meron sa bundok at meron sa dagat. Dito kami ngayon sa dagat na hotel nagstay. Ang view na to is for sunset view. Ito sa harap ko ngayon. Yan, pa-sunset na siguro in 1 hour from now. 4:30 pa lang. So yun, tara. Ikutin natin yung hotel. I-room tour pala muna natin. Tara, samahan niyo ako. Ito. Maraming upuan kasi nga pwede kang tumambay dito sipping coffee or tea or sangria or beer. Pili tayo dito ng upuan mamaya. Dito siguro wag na sa semento. Try natin dito. Comfortable guys. Sarap magtambay and watching the sunset. Yan po ang vantage point ng Bintana sa Paraiso. So ngayon from here, pag-akyat from the lobby, let's go, tuloy tayo sa kwarto ko. So ito yung floor na to, dito yung room ko. Diyan nakabukas.
At saka yung mini pool. Alright. So, the bed. And the view. So, harap ko mismo yung dagat kung saan tayo naglangoy kanina. So, may mga snackeries, may vino, may white wine. Palamigyan na natin. Magkano ba to? Pwede, walang price. So, libre to. May Carl. Nako, yung pwede. May coffee. At may mirror. So, yung pool ngayon, wading pool. Yun guys, yung accommodation natin for today dito sa Camigate. Maganda. Wait. And yun, queen beds. Bintana sa paraiso. Okay guys, sinabihan ako ng taga dito na merong mainit daw na tubig dun sa part ng dagat. Kasi nga karamihan dito ay buong islang to ay bulkan, gawa sa bulkan. Akalain mo yun, 7 nga yung bulkan nila. So puntahan natin kung saan yung mainit. Wala na ba ditong shortcut? Yun, malapit na yung sunset. Bali bukas lang yung room natin kasi hindi ko dala yung susi. Nakapanligo pa tayo. Tingnan natin kung saan nga ba yung mainit. Bakit? Pinupuntahan din pala to ng mga locals dito sa Camiguin, sa Mambadjaw. Kasi lumalabas yung init pag low tide. Since low tide ngayon, mararamdaman natin yun. Let's go. May tatong locals na nauna sa atin. Lakad-lakad ulit guys. Ayun, may dito pa lang mainit, mararamdaman mainit na, no? Yung tubig mainit talaga. May mararamdaman mo yung ambience na parang may usok. Yun, parang maligamgam na kape. Mainit siya, parang mga 37 degrees, para lang may lagnat. Pero mararamdaman lang to pag mag low tide. Sorry guys, seryosan na tatayuan ko, hindi siya mainit, malamig. Pero dito, nandito yung 37, mga 37.5 or para may lagnat, may sinat. Mga 37.5, yun, mainit siya. So, yun nga guys, totoo nga ang balita, mas mainit nga dito. And pa-sunset na, palamigin na natin ng wine at saka kung anong pwedeng kainin ngayon, or
mag-dinner tayo guys sa labas. Kung anong nightlife dito sa Camiguin na madami ding mga tourist. Naalala niyo yung sa ano natin? Sa aeroplano? 3/4 mga ola-ola. So back to the hotel. Malapit na mag-sunset. Yung hotel pala may view deck. Ano ba yung view deck? Dito tayo sa first floor. May second floor at dito yung view deck. Pwedeng tumambay. Wala nga lang upuan doon. Pero doon sa mas mataas na building may coffee shop. Bukas doon tayo mag-coffee. Kung may time kasi ikutin natin yung ano eh. Yung buong Camiguin bukas. Tara. Dito tayo sa kabila dumaan. Alright. So, ito ngayon guys ang sunset dito sa So guys, check natin muna tong Unwind. Ito medyo tahimik ng konti compare sa mga pinuntahan natin. So kaya let's go. Check natin yung crowd. So guys, galing kami dun sa isang place, medyo may ingay na masyado. Check natin dito sa Alex, sa Sabroso. Camiguin Finest Chocolate, pero dinner. Tingnan natin kung ano yung mga menu nila. Alex naman ang tawag. Meron silang Sabroso Chocolate, Dark Espresso. Direct from the tree. Ito yung seafood. Ano niya. So, final na guys. Dito kami ngayon kakain ng dinner sa Alex Resto Bar. Let's go! So, doon tayo sa second floor. Medyo matarik ang akyatin. Dine. Nice. The seafood platter. So, guys, dumating na ang order nila, nakakainin ko for the record. Grilled pampano. And, uy, may talong pa pala. So, ito yung ibang mga menu dito sa Alex. Ano nga ba dito? Burger and sandwich. So, habang nag-aantay tayo sa isa pang platter, inom muna ulit. Salud. Salud. Okay, ang ating next adventure. So, ito yung order namin ngayon. Actually, order nila. Calamari na lang yung na-late yung appetizer sa main course. Oh, may ano man din pala. May salad. May lato. Pako pala. Sorry. Tapos guys, yung mga kasama pala natin sa aeroplano. Nandiyan sa kabila yung mga Espanyol. Yun. Thank you. Nag-burger kita? Oh. Uy. Sarap nga ng baked scallops. So anyway guys, mula po dito sa Barangay Yumbing, dito sa Mambahaw, Camiguin Island, ito po si Dibong D na muling nagpapasalamat sa inyo sa pagsama sa akin. Kita-kita po ulit tayo sa next kong vlog. Salamat!